Hello mga ka-DIY, welcome back ulit sa ating YouTube channel. Meron lang akong isi-share sa inyo. Meron kami ditong service na isang double door na refrigerator na ang brand ay Panasonic. Una, gagamit tayo ng clamp meter o clamp ammeter. Iset lang natin ito sa ampere, then ilalagay natin doon sa isang linya ng ating AC cord. Yan. Yung isang linya dyan ay papasok doon sa itaas. Yan ang nilagyan ko doon ng clamp meter. Papasok na yan sa ating compressor. So kukunan ko siya ng ampere para makita nyo gumagana yung ating compressor. So meron tayo dyang nakukuhang 0.8 amperes. So ibig sabihin gumagana yung ating compressor. Yan, dyan sa itaas, yan ang AC, yung ating input ng AC. Papasok dyan sa ating overload. At yung pangalawang wire naman sa baba, yun ang papasok sa ating starting relay. Ilalagay nyo lang yung ating clamp meter doon sa isang linya. Dito naman sa loob ng ating double door na refrigerator, kung napapansin nyo, tunaw yung kanyang ice. Yan. Natunaw na. Ibig sabihin hindi na lumalamig yung ating refrigerator. Dito naman sa baba, yan. So nagpawis yan bandang itaas. Tunaw din yan mga ka-DIY. Yan. Yan ang gagawin natin ngayon. Tuturo ko sa inyo rin kung paano tamang pagkarga ng refrigerant sa ating mga refrigerator. So medyo matagal kasi na proseso yung ating double door. So ito naman yung ating condenser side, yung umiinit. Ito naman yung ating low side. Yan, papasok yan doon. Galing yan doon sa itaas sa atin. Yan ang tubo na nagpapalamig sa ating refrigerator. Ang kapares niyan, itong ating capillary tube. Yan, partner yung dalawang tubong yan doon sa itaas. Yan ang nagpapalamig sa ating ref. Okay, so yan, plug muna natin yung ating saksakan. Yan. Pagkatapos niyan mga ka-DIY ay puputulon natin itong charging line natin. Yan, tayo yung unang magre-repair yan, hindi pa nakadaan ng repair. Pinutol ko siya ng pliers, then pasingawin natin. Yan. So pinutol natin yan, diyan tayo magcha-charge ng preyon. Diyan din tayo magba-vacuum. Diyan din tayo mag-pressure. Kung napapansin nyo, wala talagang preyon. Kunti lang yung lumabas. Ibig sabihin, maaaring walang preyon ito. So hindi naman lahat mga ka-DIY na walang lumabas diyan ay walang preyon. Mamaya papaliwanag ko sa inyo. Ito mga ka-DIY, baka may leak lang. Yan yung mga dinugtungan natin, yung mga dugtungan o yung pinagdugtungan ng dating company na gumawa nito. Pwedeng dyan yung leak dahil kukunti yung preyon na lumabas doon sa ating makina o doon sa ating compressor. So dapat yan ay malakas yung pressure nyan. Mamaya sasabihin ko sa inyo kung bakit kunti yung lumabas na preyon dyan or kunti lang yung lumabas na refrigerant. So lalagyan natin siya ng access valve. Kung napapansin nyo, tatanggalin muna natin yung pito nyan. Kasi yan ang mag-access kung paano tayo mag-vacuum, paano tayo mag-pressure, kung paano natin lagyan ng preyon yung ating refrigerator. So yan, sinukatan ko muna, din puputulin ko yan. Pagkatapos, ilalagay natin. So yan mga ka-DIY, tatanggalin muna natin itong natira dito sa ating charging line para maka-access tayo kung paano magkarga ng preyon, paano mag-vacuum, then paano din lagyan ng pressure. Yan. So yan ang unang gagawin natin. Pagkatapos niyan, ilalagay na natin itong ating access valve. Yan. So tayo yung unang naka-repair nito mga ka-DIY. Ang gagawin natin, hihinangin ulit natin itong nilagay natin na access valve. So yan, gumamit ako dyan ng flux. Yan kasi ay copper sa copper, kahit wala ng flux okay lang. Pero sa akin mga ka-DIY, yung flux kasi yan ang maganda gamitin kasi kumakapit talaga yung ating silver rod. Basta copper sa copper yung hinihinang natin, okay lang na walang flux. Pero pag copper to metal, gagamit na tayo ng flux dyan. So yun, pagkatapos nating lagyan ng access valve, papaidan natin yan ng medyo basang tela na may tubig na halo para mabilis natin may proseso yung ginagawa natin kasi mainit yan. Hanggang yan, kumuha muna ako ng DIY compressor natin. Kung napapansin nyo, yun ang pinakabuga ng ating compressor na DIY. Ilalagyan natin ng hangin sa loob. Titingnan natin kung may leak. Yan. So binubomba ko yan, pinapakita ko sa inyo kasi yan ang unang gagawin natin. Yan, ang ilalagay natin dyan na hose, yung kulay dilaw. So bago natin ilagay yan, i-close muna natin yung ating low side. Yan, sa low side natin.
Ito naman sa high side natin, bubuksan natin yung ating manifold gauge. Bubuksan natin yung kulay pula, isasara natin yung kulay blue. Yung yellow hose natin, ilalagay natin yan ng magdadrive sa, o yan ang papasukan ng hangin papunta dyan sa pula. Yan. So kung napapansin nyo, yan, may pressure tayo dyan na lumalabas sa kulay pulang hose natin. So lalagyan natin ng hangin sa loob yan. Titingnan natin kung may leak yung ating refrigerator kasi wala siyang preyon o kunti yung lumabas kanina. Ibig sabihin lamang may leak yan, pero hindi naman lahat kasi mamaya papaliwanag ko sa inyo. Ayan, yan ang yung tubo natin. Dumaan dyan yung pressure, pumasok doon sa ating gauge sa pula, then lalabas naman niya sa pulang hose natin at papasok na dyan sa ating compressor at papasok na yung buong hangin doon sa system natin. Kung napapansin nyo, tumataas yung gauge natin dyan sa ating pressure side. So pagka nagpe-pressure tayo, kung gagamitin natin gauge, yung kulay pula. Ayan. Kasi mataas ang pressure nyan, nasa 500 PSI. Yung kulay red natin, doon naman kasi sa kulay blue, nasa 120 PSI lang yon. Kaya yung gagamitin natin kapag maglalagay tayo ng hangin, yung gagamitin nating pressure ay yung kulay pulang gauge. So tumataas na yung ating pressure o nagkakarga na tayo ng hangin sa loob ng refrigerator. Kinakargahan natin yan para sumingaw. Kung meron mang singaw, malalaman natin dito sa ating gauge kasi bumababa din yan kapag merong singaw yung ating refrigerator. So kinargahan ko lang siya dyan ng 115 PSI. So okay na yan, para pang leak lang naman natin yan o para maligtas natin yung loob ng system ng ating refrigerator. So unti-unti nung tumataas yan. Ngayon i-close na natin ito, yung ating pressure side. Yan, para i-close na natin yan, din bubunutin natin yung ating DIY na compressor. So yun, binunot na natin yung ating DIY. Yan, para hindi tayo maputokan ng hose kasi kapag tumagal yan, puputok yung ating hose nyan. So ang gagawin natin, tatanggalin natin tong hose na tong kulay dilaw. Ayan, para malinis siya tingnan at madali nyong matandaan. Ayan, so nakalock na kasi yan, kaya hindi bababa yung ating pressure. Ayan. So kung napapansin nyo, 115 PSI. Sapat na yan para makita natin yung ating mga leak sa refrigerator. So lalagyan natin ng bula yung bawat dugtungan ng refrigerator natin, yung mga tubo. So dito mga ka-DIY ay paglipas ng 30 minutes, so wala naman siyang leak. Kung napapansin nyo, wala namang leak, no, hindi naman bumaba. So bakit ganon mga ka-DIY? Kasi dito sa tubong to, dito na stuck yung ating preyon. Yan, kaya ayaw siyang lumamig. Bali yan ay nagkaroon ng bara. Kasama na rin dyan mga ka-DIY yung ating filter doon sa ilalim. Yan, so kaya hindi lumabas yung preyon dito sa ating charging line dahil nga dito na stuck yung preyon. Ganun lang yun mga ka-DIY. Pagkalipas kasi ng 30 minutes, kailangan bumaba yung ating gauge. So hindi naman bumaba, possible na dyan yung preyon yan. Ang gagawin natin, papasingawin natin to. Kasi tatanggalin na natin, wala na tayong makitang leak sa bawat dinugtungan ng mga pipe natin. So nilagyan ko rin ng sabon yan kanina. So wala naman siyang leak at hindi naman bumaba yung ating gauge. Ibig sabihin lamang walang butas o walang nagkaroon ng damage sa mga pipe. Kasi pagka nagbumaba yung gauge natin, possible na may leak yan. So ito, papalitan natin ng bago yung filter. Sure na yan mga ka-DIY, ito yung bago nating filter. Yan ipapalit natin dun sa lumang filter. Filter dryer natin. Yan, mura lang naman yan sa online. So gagawin natin ngayon, puputulin na natin yan, yung luma. Tapos lilinisan natin muna yung pipe bago lagyan natin ng filter dryer. Mas mainam na bawat mag-repair tayo, magpapalit talaga tayo ng filter dryer. Kasi yung filter na yan ang sumasala sa lahat ng mga dumi na pwedeng mamuo sa loob ng ating mga system. Yan. So pinutol natin yan. Tapos maglalagay tayo ng panibagong filter dryer. Yan. Nakaset up na yan mga ka-DIY. Hinangin na lang natin. Yung ating kapilyari naman, ibabalik natin dito. So bago natin ibalik yan, iliha muna natin para maganda yung pagkakapit ng ating plugs. Kapag hininang na natin yan, gagamit na tayo ng plugs kasi meron tayo dyang metal. Yan. May metal kasi yan bandang itaas na tubo yung maliit.
ganong meter, kaya gumagamit tayo ng flux para mabilis nating maipadikit yung ating silver rod sa paghinang. So tapos ko na siyang hinangin dyan mga ka-DIY. Ang next naman, doon naman tayo sa part ng kapelyari, yung maliit na tubo. Yan. So tapos na nating hinangin, okay na yan. Lipat naman tayo dito sa kabila. So gagawin natin, yung kapelyari tube natin, ikakat na natin yan. Ang technique dyan mga ka-DIY, pagputol, dapat hindi gaanong madiin yung ating ngipin ng ating plier. Hindi gaanong madiin. Tapos medyo pahila yung habang pinuputol natin ay hinihila natin yung tube para maganda yung pagkakat natin. Kitang-kita nyo naman yung pagkat. Yan, may butas. Pagkatapos nyan mga ka-DIY ay tatakpan natin yung ating compressor. Yan, dito sa ating charging line, tatakpan natin yan. Kasi nga mga ka-DIY, magpapahigop muna tayo ng flow bago natin yan ibalik dyan sa ating filter o bago natin hanangin. So paandarin muna natin yung ating refrigerator mismo. Ayan, so gumagana na yung ating compressor. Yan, wala pang takip yan. Pati yan mga ka-DIY ay merong access valve kasi may mga purpose yan, kaya nilalagay natin. So gumagana na yung compressor at tinakpan na natin yung compressor dun sa ating charging line. Papahigupan natin ngayon ng flow kasi hindi yan mag-iigop kung hindi natin tatakpan itong ating compressor. Yan, gumagana na yung compressor para higupin yung ating flow. Yan ang maglilinis doon sa mga barado o yung mga nagkakaroon ng problema sa kapelyari, kaya hindi minsan lumalamig. So kailangan natin ng flow para malinisan yung ating kapelyari tube, yung maliit na yan na tubo. Yan kasi ang sasalo ng ating preyon, manggagaling dyan sa ating filter dryer. Yan, pag binuga ng ano yan mga ka-DIY, yun ang sasalo yung filter. So bibilang lang tayo ng 10 seconds. Pagkatapos 10 to 15 seconds, so bubunutin na natin yung ating refrigerator kasi nahigop na yung flow. Pwede na nating buksan ito, yung ating charging line. Ayan, so binuksan na natin. Then ilalagay na natin yung ating maliit na tubo doon sa ating filter dryer. So madali lang mga ka-DIY mag-proseso ng ref. Pero mas mabilis talaga yung mga aircon kasi mas mabilis lang yung lagyan ng preyon. Ito medyo mahabang panahon o mahabang oras pa yung gugulin natin. So next is, kung napapansin nyo, bubuksan natin yung ating map gas at hinangin ulit natin tong kapelyari tube natin sa ating filter. Yan, so paslant lang yung pagtira dyan o paslant lang ating buga ng apoy para hindi masunog yung ating filter. So yan, medyo patagilid lang yung pagano ng apoy natin. So yan, nahinang na natin. So babasahin natin ang tila yan kasi nga mayroon tayong nilagay na access valve dito sa filter. Para malagay kagad natin yon, babasahin natin ng tilang basa yan para malagay natin yung pinakapito nyan mamaya. Yan, nilagyan natin siya ng pressure uli para sure. Yan, so kinargaan ko siya ng pressure dito sa ating charging line. Ngayon, yan, nilalagyan ko siya ng pressure. Then bubunutin ko yung ating DIY compressor. Tapos i-close na natin ito para yung pressure ay maiwan dun sa loob ng ating ref, sa system ng ref natin. Ayan, so nilagyan ko siya ng 115 PSI. Ayan, so lalagyan natin ng sabon yan uli, yung mga pinagdugtungan. Tapos yung ating pinaghinangan natin, lalagyan natin ng sabon. Ayan, para sure tayo sa ating ginagawa kasi minsan, so bago lang ako nito, so dinidirekta ko kagad vacuum. So mali yon. So mas magandang ulitin natin yung ginagawa natin na lagyan natin ng pressure kapag matapos nating hinangin, lagyan natin ng pressure para mas sure natin na wala na talagang leak. Yan, nilagyan ko na yung sabon uli. Baka meron pang mga sumisingaw. So wala namang sumingaw, wala namang singaw at hindi naman gumababa yung ating gauge. Ang gagawin na natin, tatanggalin na natin to. Ayan, pasisingawin na natin yung ating nilagay na hangin sa loob. Basta pagtapos tayo natin ng hinang mga ka-DIY o pagtapos natin magdugtong na mga pipe, so lagyan natin ng pressure para sure. Kasi minsan pwede rin namang vacuumin kaagad basta sure lang yung pagkahinang natin.
Then ilalagay natin yung pinakapito niyan doon sa ating access valve. So yun, nahulog, lalagay natin uli. Yan, so ibibend lang natin yan. Ilalagay natin mamaya sa tamang posisyon yung ating filter na yan, filter dryer natin. Ilalagay natin sa tamang posisyon yan mamaya. So ilalagay na natin yan ng pinakapito para mamaya ready na tayo maglagay ng refrigerant o freon. So pagkatapos noon, vacuum na tayo. Tatanggalin na natin itong red na hose, yan, at saka itong yellow na hose. So babaliktarin lang natin yan, yung ating DIY compressor, yun ang gagamitin natin para pang vacuum o higupin natin lahat ng hangin sa loob ng system bago natin kargahan ng freon. So kung napapansin nyo, sinaksak ko muna yung aking DIY compressor. Yan yung pinakabuga ng ating compressor. Buga, ito naman yung higop, yung pahigop ng ating DIY compressor. Dahil yung higop, yun ang gagamitin natin para mahigop natin yung hangin sa loob ng system ng refrigerator natin. Yan gagamitin natin yung higop yan. Tinuturo ko. Ito naman yung buga. Ito naman yung ating higop sa kabila. So yung dilaw, dyan pa rin sa gitna ng ating manifold gauge, ilalagay natin yan sa pahigop. Doon kanina sa tinuro ko. Dyan sa pahigop. Higupin na natin ngayon yung hangin na nilagay natin sa loob ng rep. Ayan. Yung blue na hose nandun sa charging line. I-close natin itong kulay red dyan sa ating high pressure. Ito sa low pressure naman bubuksan natin. Ayan, bubuksan natin yan. Pagkatapos isasaksak natin yung ating DIY compressor. Yan, para higupin yung ating hangin sa loob ng system ng refrigerator natin. Yan, para higupin yung hangin sa loob ng ating rep. So yan ang negative na yan. Kailangan umabot tayo ng negative 30 o negative 29 PSI. Yan, so pahigop na yan. Unti-unti nang humihigop yan. Mga 30 minutes pahigupan natin yan. So yun. So yan ang koneksyon ng ating hose. Yan, higupin, dadaan dito sa ating gauge, lalabas naman dito sa ating kulay yellow. Yan. Tapos lalabas naman doon sa ating compressor sa DIY natin. Yan. Kailangan nating i-close itong sa high side at buksan yung sa kabila. Sa high side ito buksan natin. Yan, kailangan bukas yan kasi dyan dadaan yung hangin na galing doon sa ating binabacuum o galing doon sa ating refrigerator. Yan. So mga 30 minutes kailangan mag negative tayo dyan o mga negative 30. Okay, so yan, pagkalipas ng 30 minutes binalikan natin. So yun, malapit na siya mag negative 30 PSI. Ayan o. Yan. So importante yung nagbabacuum tayo para makuha yung hangin sa loob ng rep. Kailangan walang maiwang hangin sa loob. Ang gagawin natin, bago natin patayin yung ating DIY compressor, i-close muna natin yung ating low side. Yan, naka-close na yan. I-close na natin yan. Pwede na tayong mag-set up dyan ng freon natin. O pwede na tayong maglagay. So binunot ko na yung ating DIY compressor. Then tatanggalin natin yung ating yellow na hose. Yung yellow hose na yan, ilalagay natin yan sa ating refrigerant o refrigerant tank. Ayan, so tatanggalin ko muna itong yellow para hindi gaanong sagabal sa ating ginagawa. Ayan. So dito, ayan yung gaginamit natin is 134A na klase ng refrigerant o uri ng refrigerant dahil yan yung ginamit na refrigerant sa loob ng refrigerator o doon sa specs niya. So yan din yung gagamitin natin na refrigerant base doon sa design na kanyang compressor. Yan, may nakasulat sa tank na 134A at dapat yung ating tangke ay nakatayo kapag magkakarga tayo ng freon o refrigerant. Yan, tinanggal ko muna yung kulay pula na hose
Kung napapansin nyo, ito yung kanyang specs 134A. So yung ginamit na preon sa compressor nito, 134A din yung gagamitin natin na refrigerant o preon. So dapat nakatayo yung tangke. Ipapudging muna natin bago natin load daw ng preon. Bago tayo mag-load, so ipapudging muna natin yung ating high side para matanggal yung hangin doon sa loob ng hose. Ngayon ay ready na natin yung lagyan ng standby pressure. Unti-unti lang yung pagkarga para hindi ma-choke yung ating compressor kapag mag-start mamaya. Lagyan natin siya ng at least 30 PSI lang, okay na yan. Maka-start lang natin yung compressor at malagyan natin ng preon. Yan. Kunti pa. So kahit 20 PSI, okay na yan. Standing pressure natin at 20 PSI or 30. Pagkatapos niyan, malagyan natin ng standby pressure o malagyan natin ng preon. Isasalang natin yung ating clamp meter. Obserbahan din natin yan, yung kanyang amperahe o yung ating amperahe ng compressor. Base doon sa specs na nakasulat sa loob ng ating refrigerator. Doon kasi yan nakasulat mamaya. So titingnan natin yan mamaya doon sa loob ng ref. So yun, yung pagkarga at yung amperahe, yan, ipagtutugmaan natin yan mamaya. Yan, standing pressure natin nasa malapit sa 30 PSI. Din yung clamp meter natin. Then, isasaksak na natin itong ating ref mismo. Yan, lagyan natin muna ng pressure bago natin isaksak o lagyan muna natin ng standing pressure na ating preon bago natin isaksak. So, unti-unti na yan magni-negative. Unti-unti nang bababa yan yung ating gauge. Kasi gumagana na yung compressor o umiikot na, nagse-circulate na yung ating preon sa loob ng ating refrigerator. Ayan, so kung napapansin nyo, 0.8 amperes. So karga pa tayo. Ayan, karga muna tayo. Paunti-unti lang yung pagkarga para suwabe lang yung pagpasok ng ating preon. At para hindi na rin ma-choke o hindi mabulunan yung ating compressor at hindi masira. Yan, so kulang na kulang pa yung ating karga dyan kasi kung napapansin nyo, negative pa tayo o nakatutok yung ating needle dyan sa kulay pula. Yan, so unti-unti lang yung pagkarga nyan. Ang double door kasi matagal i-process, hindi kagaya ng mga single door o yung isa lang yung palamigan. Madali lang yon kumpara dito sa double door. Mamaya makikita nyo kung ano talaga yung tamang pagkarga nyan. 0.9 amperes nandun sa ating clamp meter. Titingnan natin dito sa ilalim, papakita ko sa inyo yung amperahe dapat na susundan natin. Ayan, kung napapansin nyo, 1.00A, ibig sabihin 1 ampere. Yan, 1A. 1.00A, ibig sabihin 1 amp. Ayan. So, close muna natin. Kailangan walang laman yan sa loob bago natin kargahan ng preon o bago natin paganahin. So, tinanggal muna para ma-reach natin yung tamang karga. Ayan. So, unti-unti lang yung pagkarga nyan. So, ngayon, nasa 0 na tayo. Sa amperahe naman is 0.9 amps. So, yan. Pumapalo na tayo ng 1. Kailangan hindi tayo sumubra sa 1 ampere para yung pagkarga ng preon sinasabayan niya yung pag-ikot ng o yung pagbomba ng compressor, sinasabayan niya habang umiikot yung ating refrigerant. So sinasabayan ng amperahe natin. Yan, bomba ulit tayo ng preon o karga ulit tayo paunti-unti lang hanggang sa lumamig yung ating ref. Yan, kung napapansin nyo, habang kumakarga ako, tumitingin tayo sa amperahe. So gusto ko kasi yan mga ka-DIY, mas the best kasi yan na aabangan natin yung amperahe habang kumakarga tayo. Kasi hindi tayo pwede lumagpas doon sa requirement kanina doon sa loob, sa sticker na yung 1 amp. Yung nasa 1 ampere tayo. Kailangan 1 amp lang. Hindi tayo pwedeng sumobra. Pag medyo bumaba yung amperahe natin, kargahan ulit natin ng preon. Paunti-unti lang hanggang sa lumamig siya. So yan, mainit na yung filter dyan. Ibig sabihin working o gumagana na. O maganda yung pagkakadaloy ng preon sa loob ng system dahil nga umiinit.
Yan, kumakarga tayo hanggang 5 PSI pa lang yung karga natin. Ayan. Sa 1.05 amps. So 1 ampere lang dapat. So bababa pa yan mamaya. Pagkatapos ay bababa na rin yung ating gauge hanggang sa mag-zero yan yung ating gauge. Pag nag-zero yan, kailangang malamig na rin yung loob ng ating refrigerator sa itaas at saka sa ibaba. So ang basihan yan yung pinakaibaba. Antayin yung mag-zero. So yung nag-zero na yan, yung ating gauge. Then dun sa 1 ampere natin kanina sa loob, sa specs ng sticker, naging 0.8 na. Ibig sabihin hindi basihan talaga mga ka-DIY yung 1 ampere. Yun lang ang paraan ng pag-charge. Pero kung tutusin talaga, bababa pa yung amperahe niyan habang lumalamig yung ref natin. Sa ngayon mga ka-DIY, kung napapansin nyo ay yellow na yung ibaba. Ayan. Kung napapansin nyo, yun yung malapit doon sa kamay ko kanina, yun yung kanyang sense o ng thermostat para mag-power off yung ating ref. Yun. Kailangan mag-yellow yan para mamatay yung ating compressor. So, goods na yan mga ka-DIY at okay na yan, nag-yellow na yung ibaba. Ito mga ka-DIY sa itaas, chinek natin ay umusok na sa sobrang lamig. Ayan. So, nakalimutan nga kanina na tanggalin yung plastic niya na may tubig pa. Kung napapansin nyo, yan umusok sa sobrang lamig. Ibig sabihin, maganda yung pagkakaprocess sa kanya. O tamang-tama lang yung freon na nilagay natin. Yan. Papansin nyo yung plastic na nilagay ng may-ari dyan na medyo basa kanina, yung sapin. Yan o, hindi na namin matanggal sa sobrang dikit ng pagkaka-yellow. So ganun lang yung sikreto doon mga ka-DIY. Isi-zero nyo lang doon sa gauge. Okay na yon. At bawas na kayo ng amperahe. Mag-normal siya ng 0.8. Bababa pa yung amperahe. Bababa pa yung karga nun hanggang mag-negative. Mga kalahati pa. Yan, bababa pa yon. Kasi mag-i-yellow palalo yon. Pag nag-yellow ng todo yung ating refrigerator, bababa pa yung amperahe nun. Bababa rin yung at tataas yung lamig, bababa yung amperahe. Ganun lang yon mga ka-DIY. So nagliligpit na kami dyan. So hanggang dito lang ating video mga ka-DIY at maraming salamat sa inyong panonood. Dito kami nag-service ngayon sa bakery. Again, this is JM Tutorial. Bye bye.